Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi ko sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo. Dahil ako po ay walang shop dyan, wala akong paggawaan dyan. Nandito po ako nagtatrabaho sa Kuwait, sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, ngayon po ay importante yung ating video sapagkat ito yung pinakang maraming tanong akong natatanggap tungkol sa 1911. So, ituturo ko sa inyo ang function ng bawat parts kung paano yan gumagana dahil hindi kayo makakapag-ayos ng inyong mga baril kung hindi niyo alam ang function. Dahil napakaraming tanong dito tungkol sa pag-hammer down, sa trigger, sa pag-automatic at marami pang ibang tanong. So, ipapaliwanag ko lahat sa inyo at hopefully ito na yung huling videos ko dito. Actually, ginawan ko na ito ng videos nung una pero parang hindi masyadong malinaw sa inyo. So, ito, lilinawin kong muli. Okay, at bago ko talakayin ang topic na ito, napaka-importante, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga subscribers na hindi nag-skip ng ads. Sa inyong pag-share, sa inyong pag-like at sa inyong magagandang comment. Doon sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat dahil tayo ay isang charity vlogger na tayo ay may mga tinutulungan na 6 na estudyante na mga anak ng single parent. At salamat din doon sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number para sa ating mga beneficiaries. Hindi ko na kayo babanggitin dahil mahabang videos natin ngayon. At ngayon din salamat doon sa mga nagpapakulay o nagpapadala sa YouTube sa ating mga premier videos. Okay, so marami ang tanong kung bakit nag-hammer down, bakit hindi gumagana ang hammer, ang trigger. So gusto kong kasi gusto ko bago ko buuin ang part sa loob, gusto kong ipaalam sa inyo kung ano ang mga parts nito sa loob at kung paano ang mga function nito. So napaka-importante nito. So sinamantala ko na tayo ay mayroong 1911 na model na pandemo dahil nababas wala tayong may pandemo na 1911. So ipapaliwanag ko na lahat sa inyo ngayon. Okay, ginawan ko na siya ng ito yung actual na na parts niya na kinuha ko dito. So, kung mapapansin niyo itong nilagyan ko lang yan ng mga pako diyan para at screw para yan ay mag-stay. Okay? So, ito yung kanyang trigger. Okay? At yun yung kanyang trigger bow o magazine ring. Ito yung kanyang hammer. Hindi ko na nilagyan ng spring, sa halip ay ang nilagay ko na lang ay rubber band kasi mapakatrabaho pa ko, ilalagay ko pa dito at saka hindi kakayanin nung nilagay kong screw yung spring dito kung lalagyan pa natin ng spring. So andi dito yung kanyang mainspring housing nandito. Okay, ito na yung grip. So ito naman yung kanyang lip spring o flat spring, fork spring, yung mga tawag dyan. Okay, dahil maraming tawag dyan. Pero ang tawag ko dyan ay lip spring. Okay, so, ayan. At hindi ko na isinama yung safety grip dahil hindi masyadong importante dito sa ating topic. Dahil kaunti lang naman ang nun. Yung spring ng safety grip ay andi dito na putol na. So itong lip spring ay ito yung spring ng disconnector, yung at ito naman yung nasa loob naman na yon ay spring ng sear. Ito yung spring ng sear, yung kasi parang tatlo yan, yung nawala diyan ayun yung spring ng safety grip. Okay. Kaya ko sinabi na itong lip spring ay parang pinakampuso ng 1911. Dahil kung wala ito,
hindi na magpapangsyon yan lahat na yan. Wala na, disable na yan. So, ito lang ang nagpapatakbo dyan. Itong leaf spring na to. Okay, so, bakit, ang unang-unang tanong ay bakit laging nag-hammer down? Nag-hammer down yung hindi kumakagat yung sear. Okay, ang kalimitan nangyayari dyan, kaya ay, papaganahin muna natin ito. Okay, ito ay, pag kinalabit yung trigger, itong hammer ay papalo. Okay, dahil ito itinutulak yan ng spring dito. Pero rubber band na lang nilagay ko para mas madali. So, ito yung itinutulak nitong trigger, yung kanyang trigger bow papunta doon sa kanyang disconnector. Okay? At yung disconnector naman ang magtutulak dito sa sear. Yun ang function niyan. Ito yung kanyang disconnector. Ang sabi ko ay dito ninyo makikita. Dito ninyo makikita yan. Dito sa butas na ito yung nakalusot. Diyan. Pag dumadaan yung slide dito, yan ay lumulubog. At lumulutang lang yan pag yung kanyang slide ay naka-home dahil yan ay tatapat dito. Okay. So, ganito ang function yan. Pagka itong, unahin natin itong disconnector. Pagka itong itong slide ay nag-travel, ito ay bababa. Bababa yan. At ito naman ay itutulak ng slide. Yan, itutulak naman ito ng slide itong kanyang hammer. At ang mangyayari, kakagatin ng sear yung hammer, kakagatin niya doon. Yung dulo na yun. Kung mapapansin ninyo. At pag yan ay kinalabit, yan ay papalo. Pag kinalabit yan. Okay, bakit yan ay kasi nga itong trigger bow ay itinulak niya itong sear. Ayun o. Yun, tinulak niya yung sear kaya yun ay nagdi-disconnect doon. Pero bakit pag yung disconnector niya ay nakababa? Tingnan natin ha. Pag yung disconnect, alimbawa itong disconnector niya ay nakababa, ito. Ito yung unang topic natin. Pag ito ay nakababa, itong disconnector na to, kahit ito kalabitin, ay hindi, Pag ito ay nakababa, kahit kalabitin ito, ay hindi pumapalo yung hammer. Dali. Hindi masyadong Yan o. Ibababa natin itong disconnector. Pag nakababa yan, ay hindi papalo yung hammer. Okay? Dahil nga, yung disconnector ay nakababa. Pag tumaas yung disconnector, ayun, tumaas ng konti yung disconnector, yan na ngayon ay itutulak na ng disconnector yung sear. Ayun o, yung parte na yun, itutulak na. Pag yan ay nakababa, yun, mapapansin niyo yun, yung part na yun, hindi na niya matutulak yung sear. Nakababa na, wala na siyang contact sa sear. Ito, pansinin niyo yun. Wala na. Kaya hindi man yan nagra-rapid fire. Kasi kung halimbawa ito ay nakalubog, magra-rapid fire yan. Yung isa nating topic. So maunawaan ninyo kung bakit nagpo-pull auto. Kasi nga itong sear na to ay hindi nag-contact yung kanyang disconnector. Ayan o, hindi nag-contact yung kanyang disconnector. So ang mangyayari niyan pagka yung slide, pag yung disconnector na yan ay tumapat na dito, naka-home na yan, saka lamang siya magre-reset. Yun ang tinatawag na reset. Okay, so yan ang tinatawag na reset.
Yun. Pero pagka ito ay, pagka yung slide ay dumaan, ito ay nakalubog. Nakalubog ito. Yan. Nakalubog yan, nakalubog. Nakalubog yan. At pag lumampas na, pag tumapat na dito yung disconnector, tataas na yan. Tataas na yan. At pag kinalabit mo na yan, papalo na yan. Yan, papalo na yan. So, pag yan disconnector na yan ay nakalubog, pag yan disconnector na yan nakalubog, hindi yan kahit kalabitin yan. Sorry, dali. Yan. Kahit yan ay kalabitin, hindi yan, ayan gumagalaw yung disconnector, makikita ninyo yung disconnector, gumagalaw, pero hindi pumapalo yung hammer. Kasi nga, hindi nakakontak yung disconnector doon sa kanyang share. Pero pagka inalis ko yung daliri ko, aangat yan, at yan ay papalo. Ano yung nagpapaangat sa disconnector? Bakit umaangat at bumababa? Kaya sinasabi ko sa inyo na inyong titistingin dito kung bumababa, tumataas pag sinusundot ninyo dito. Kung mapapansin ninyo ito, dito, yung spring, itong spring na ito, yun ang nagtutulak sa disconnector para umangat. Ito yun papakita ko sa inyo. Yun. Napapansin ninyo yun, yung gitna na yun. Turo natin. Mapapansin ninyo yung gitna na yun. Yun. Yung gitna na yun, pansinin ninyo yun, tinuturo ko na yun. Ayun yung spring na ito ang nagtutulak sa disconnector para umangat. Para siya ay maglaro. So, kaya napaka-importante nito. Kaya pagka itong lip spring na ito ay binago ninyo, o halimbawa, gusto ninyong palambutin, kasi yan ang nagtutulak, yan ang nagtutulak dito sa trigger Yung spring na yan yun ang mangyayari. Pagka itong spring na ito ay hindi tumutulak dito sa disconnector, halimbawa nakakawang yan, kumawang yan, hindi niya itutulak pataas yung disconnector. So, ando doon ang malfunction. Mangyayari ang malfunction pagka ganun. So, napaka-importante nitong spring na to, like kung sinasabi, na itong spring na ito ay napaka-importante. Na huwag ninyong ilayo. Pag yan ay lumayo na, halimbawa, binalik ninyo, pinalayo ninyo, magmamalfunction ang inyong 1911. So, dapat itong lip spring na ito ay nasa tune up na ito. At pag ito ay, itong puno na ito ay sumala, halimbawa bumaba, pagkakabit ninyo ng trigger housing o kay tumaas, ay pwedeng magmamalfunction na to. Kaya ito ang importanteng itatama ninyo ng lagay. Itatama ninyo. Nasa tamang posisyon. Dahil pag hindi tumama ang posisyon nito, doon na mangyayari yung hammer down, doon na mangyayari yung nagpo-pull auto, doon na nangyayari yung matigas kalabitin. Kasi, kaya sinasabing matigas kalabitin, ay itong disconnector ay nakababa. Papakita ko sa inyo. Saglit lang. Kukuha tayo ng screwdriver. Nakababa ito. Nakababa itong disconnector. Nakababa. So, kalabit kayo. Sagad na. Nakasagad na yan. Hindi pa rin nakasagad na kayo ng nakasagad na kayo. Yan nakababa ito. Dahil nga hindi may tulak nitong spring na to. Hindi siya may tulak ng spring, nakababa. Nakasagad na yan. Matigas na. Sagad ng kalabit ninyo, hindi pa rin pumapalo. Kaya nagsabi, sir, bakit? Yung may nagtanong,
Sir, bakit ang tigas? Ayaw pumalo yung hammer. Oh, kasi nga, nakababa itong disconnector, nakababa. Hindi siya tinutulak ng spring. Pero pag yan ay itinulak ng spring pataas, yung tinuro ko sa inyo kanina, magkukunik yan, oh. Magkukunik yan. Magkukunik ito. Kasi ulitin ko, pagka yan ay hindi tumaas at yan ay nakababa na ganyan, hindi man nakakonekta yan. Ay ang itinutulak nitong trigger bow o magazine ring ay itong disconnector. So kahit pa yan ay kalabitin ninyo, hindi magkukonek dito sa share. Ayan yung share. Hindi. Kahit pa anong kalabit ninyo dyan, nakasagad na yan, tigas na yan, hindi yan. Dapat yan ay umangat ito. Umangat yun. Para kumonikta itong disconnector dito sa share. Ayun o, kakalso yun dun. Kaya pag kinalabit ninyo yan ay papalo. So ayan, ang kalimitan, ang nagiging problema ay ito ang salarin. Itong lip spring na to. So dapat nasa tamang tune up ito. May nag-comment sa akin si Noli Pisa America. May nagturo daw sa kanya na yung original ay wag mong galawin. Bumili ka ng bago at yun ang iyong i-tune up. Para kung halimbawang masira mo man yung original, hindi mo masira. Tama nga naman. Mayroon kang mapagbabasihan. Mayroon kang mapapagbasihan. Kung gusto mo halimbawang mas palambutin yung iyong trigger, bumili ka ng bago nito at yun ang iyong buting tingin. Dahil pag yung original ang nawala na sa tono, ay wala ka nang, mahirap mo nang ibalik. May point yun sa mga gustong mag-aral o matuto ng pag-tune up nito. Dahil ito, ang sabi ko nga, kung hindi ka marunong mag-tune up nito, ay magmamalfunction ang iyong hammer. Maaring laging yung nagrereklamo na, sir, bakit laging pag ilang putok nag-hammer down. Okay, pag ilang putok nag-hammer down. Ito ang nagiging problema kadalasan. Ito ang nagiging problema. Maliban lamang kung yung inyong share spring ay napudpud na dito. Napudpud na yung dulo o nabungi na yun. Okay, hindi na talaga kakagat yan. Pero pagka yan ay inano ninyo, yan ang hapkak niya. Pero pagka yan ay ikinak ninyo ng kamay at kumagat, walang problema. Walang problema yan. Dahil itong share ay itinutulak nitong isang spring. Pero itong nasa gitnang spring, pag yan ang hindi gumana, yung inyong disconnector ay laging nakababa. Bababa, tataas. Minsan bababa, minsan hindi. So, ayun ang nagiging problema dyan. So, dapat alam talaga ninyo ang function. Kaya ko ito inulit, itong videos na to, ay sa dami ng mga nagtatanong sa akin tungkol dito. So, hindi ninyo mapapatino ang inyong mga firearms kung hindi ninyo alam ang mga function ng mga pyesa. Kaya napaka-importante na alam ninyo ang function. Bakit yan ay pumapalo? Okay, bakit yan ay pumapalo? So, ito isang illustration lamang at kung may maidagdag kayo, di idagdag ninyo. Okay? At kung may nabanggit ako na mali, minsan namamali yung banggit ko sa mga parts, kayo nang balang umunawa sa akin. Dahil minsan talaga nagkakamali ang tao. Kasi nababas tayo minsan namamali yung banggit natin ng parts. Namamali yung pangalan. O, napapagsabihan tayo na mag-research pa tayo. Namin ko tayo nagkakamali. Pero dapat unawain, ang punto ko dito, unawain ninyo yung function nito. Hindi yung mali ko ang titingnan lang ninyo. Meron kasing fault finder.
tinitingnan lang yung mali. Pag may nasabi tayong mali, nagbaligtad yung salip na hammer trigger ang nasabi natin. Okay. Ang pagkaalam sa parts na ito ay trigger bow. Meron naman magazine ring. So ang alam niya ay trigger bow. Pero tama din naman yung magazine ring. Kasi may tumatawag dito na magazine. Itong spring na ito, may nagsasabi na lip spring, may nagsasabing fork spring, may nagsasabing sear spring. Okay? So, kanya-kanya tayo. Ang importante, alam natin yung tinutukoy natin. Kung ano man ang tawag ninyo dyan, so be it. Wala akong pakialam dun. Basta tama yung function yan. Kung ano man ang itawag ninyo dyan. Kamukha nito, nakalimutan ko nito. Kung hindi ako nagkakamali, ito, pinalaala pa sa akin ng isang hammer strand. To. Yan. Okay, so, meron talaga kanya-kanyang definition yan. Pero, as long as kung ano ang tawag ninyo dyan, may tumatawag dito na hammer, may nagsasabing gato. May nagsabi kasi sa akin mali-mali daw yung pagtawag ko ng mga pangalan ng parts. Si Jurasley. Mali-mali daw, dapat ako mag-research pa. Okay, so walang problema sa akin yun. Ang importante sa akin, naunawaan ninyo yung ano ang function yan. Ano man ang tawag ninyo dyan, ano man ang tawag ninyo dito, ano man ang tawag ninyo dyan, kung alam naman ninyo ang function, yun ang importante para sa akin. Ano man ang itawag ninyo dyan. Sa revolver, may nagtatawag na bula, may na cylinder. Sari-saring tawag, may nagtatawag na yung extractor, ejector, bulaklak, mga sari-sari. Hindi man importante sa akin yun kung ano man ang itawag ninyo doon. Ang importante sa akin, alam ninyo ang function ng mga parts na yon. Dahil hindi naman tayo magbibigay ng exam. Okay, so sana ay maunawaan ninyo ang function ng bawat part na ito. Maunawaan ninyo ang function ng disconnector, ng sear, ng hammer, ng magazine ring o trigger bow. At importante, itong lip spring. Yun ang importanteng dapat malaman ninyo ang function para yung mga firearms ninyo ay mapatino ninyo. So, okay, sana may kinapulutan ninyo ito at kung meron pa kayong hindi naunawaan, comment na lamang ninyo. Okay, at babasahin ko lang yung ating community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Belso 3 ay 35, si Danilo Provincia ay 20, at si Freddy Munoz ay 2, si Angel ay 45, at ang ating lady mechanic na si Chinchin Gutierrez ay 100 plus, walang absent. Okay, so shout out kay Belso 3, kay Danilo Provincia, kay Chinchin Gutierrez, kay Freddy Munoz, at kay Angel. Okay, mag-share lang at mag-like ng ating mga videos para mapasama kayo sa ating community spotlight. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana ay kinapulutan ninyo ng kaunting kalaman ang ating videos ngayon. God bless us.